Bumalik na naman si Madam sa bundok kasama yung maangkan niya. Tapos nagluto ng ganito. Wow! Kapag weekend, tapos wala naman kaming gagawin sa mansyon, aba, akit na kami ng bundok niya. Lalo na itong si Madam, nangihina to pag walang ginagawa. Namblema nga yung mga angkan ko kung ano yung uulamin. Nako, si Madam na bahala dyan. Bago nga yan umakyat si Madam sa bundok, bumili nga siya nitong maliliit na crabs. Nung binili nga ni Madam to, abay fresh pa. Pag akyat dito sa bundok, iba na yung amoy. Kaya eto, hinugasan ng maigi ni Madam. Abay, 2 beses niya nga itong hinugasan. Pero hindi pa din matanggal-tanggal yung mabahong amoy. Ang solusyon dyan, pakukuluan na lang to. Tapos nilagyan na lang ng konting asin ni Madam. Hindi lang maliliit na crabs yung binili ni Madam. Bumili nga din siya nitong kabibi shell. Ibang klase ata to kasi may iba't ibang kulay. Naambot, nakalimutan ko kung anong tawag nito. Basta masarap daw to, sabi ng tendera na nabilhan ko. Hinugasan nga lang din ni Madam. Tapos kumulo na nga itong pinakuluan niyang maliliit na crabs. Hindi na palalambutin ni Madam to ng todo. Hinango na nga niya kaagad tapos nilagay sa lagayan. Hala, totoo, nawala talaga yung mabahong amoy. Pero ang ginawa ni Madam, nagmalinis na naman siya ulit. Aba, nilinisan ba naman niya ng todo? Hindi pa nga siya natatapos dito sa maliliit na crabs na to. Igigisa pa pala to ni Madam. Naglagay na siya ng mantika sa kawali at binuhos na niya lahat ng mga ricados. Naglagay din siya ng toyo na pampalasa bago niya ibinuhos yung maliliit na crabs sa kawali. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap. Pagkatapos haluin ng todo ni Madam, binuhos na niya yung hiniwang dahon ng sibuyas. Hala, pwede na tong imukbang. Hindi na nga nagdalawang isip si Madam, nahanguin na to. Dahil napasarap na ni Madam yung mabahong crabs, yung kabibi shell na naman yung pasasarapin niya. Nilunod na ang mga ricado sa pinakuluan niyang tubig. Kaya itong kabibi shell na naman yung ibubuhos niya sa kawali. Tapos kumulo na nga to ng mga 150 na beses. Nakikita mong nagsibukasan na yung mga kabibi shell. Ibig sabihin yan, luto na yan. Bumuka ka na nga itong kabibi shell kasi ready na siyang magpamukbang. Hinango na nga ni Madam. Go! May dumating nga na bisita. Sakto din at ready nang imukbang tong mga niluto ni Madam. Nairaos nga ni Madam yung pananghalian nila. Palubog na nga yung araw at malapit ng dumilim. Pero itong maangka ni Madam, nagtatanim pa. Yung mani na hinarvest, itinanim ulit. Para may maharvest sa susunod na 3 buwan. Etong mga tinanim, tira-tira na to sa mga minukbang ni Madam. Kaya nakikita nyong may ambag talaga si Madam dyan. Lalo pat ganito lang pala ka-easy magtanim ng mani. Mas mabuti na din yan, Madam, na tumulong ka sa pagtatanim. Ikaw pa naman yung unang magmumukbang talaga. Tinaniman na nga namin yung area na walang tanim. Sayang din kasi yung lupa pag walang tanim. Pagkaganda-ganda naman ang view na nakikita ko. Mas maigi na din na tinulungan ni Madam yung mga angka niya kasi magagabi na. Pero okay lang naman magabihan kasi dito naman sila, Madam, matutulog sa bundok. Ganito lang talaga magbanding yung mga angka ni Madam. Umaakyat lang ng bundok. Aba, iba din kasi yung banding nyo. Eto yung binabalik-balikan ni Madam sa bundok. Abay, sino ba namang hindi matatakam nito? Wow! Simpleng pagkain lang yan, pero nagiging espesyal kasi si Madam ang nagluluto. Paniguradong mabubusog na naman yung mga angka ni Madam nito. Kung umuulan sa inyo, nako, inulan din sila, Madam, dito sa bundok. Kaya etong uncle ko, maglalaga na lang daw muna siya ng itlog. Halos inubos na nga nitong uncle ko itong isang tray na itlog. Sa mga oras na yan, tulog pa si Madam dyan. Maaga talaga tong gumigising tong uncle ko. Sa sobrang aga nga, mas nauna na siyang gumigising kaysa sa manok ni Papa dito. Sa sobrang ang lakas ng apoy, naluto na kagad itong inilaga niyang itlog. Parang nasobrahan nga sa laga itong itlog na to. Naku, Madam, may papalit na sa'yo. Etong uncle ko, magaling pala tong mag-cooking show. Pagkatapos niyang inilaga yung itlog, eto namang saging. Sa sobrang dami, pang buong angkan na talaga to. Pagkagising ni Madam, wala na talaga siyang gagawin kundi kumain na lang. Luto na tong nilaga niyang hilaw na saging. Wala na talagang silbi si Madam dito. Pinakyaw na ng uncle ko yung mga dapat gagawin ni Madam. Nilubos-lubos na nitong uncle ko sa paghahanda nitong pang-umagahan namin. Ready nang imukbang itong nilagang itlog at saging. Wow! Malamig na nga dito sa bundok, talagang inulan pa kami.
Kaya etong uncle ko, sakto din at nag-init ng tubig para makapagtimpla na ng kape. Abay, kinumpleto na talaga nitong uncle ko itong kakainin naming breakfast. Gumising na lang talaga kami para kumain na lang. Eto yung literal na walang ginawa si madam kundi magmukbang na lang. Syempre, may partner tayo dito sa nilagang hilaw na saging. Eto nga ginamos na sariling gawa nila madam. Nilagang hilaw na saging, sinausaw sa ginamos, plus itong panulak na kape. Na, padaplin jud mo diha kay maglaway jud mo. Pero tuloy pa din yung uncle ko sa pag-cooking show. Pagkatapos kumain ng pang-umagahan, maghahanda na naman para sa pananghalian. Tinadtad na nitong uncle ko itong manok. Yung tirang nilagang itlog, binalatan na lang ni madam para may magawa din siya. Etong si madam, magbida-bida na naman. I-marinate daw niya itong tinadtad na karning manok. Hindi ko na alam kung ano yung nilagay na pangpasarap niya dyan. Ang alam ko lang talaga, minekos-mekos lang ni madam yan. Ang magpapasarap lang naman dyan yung lasang kamay ni madam. Nilagyan niya na din ng epektos yan para lalong sumarap. Sa lakas ng apoy, pwede na ding lutuin itong si madam. Kaya pala hindi na nagluluto si madam sa mansyon. Dito na siya nagluluto sa bundok kasi nakakalibre siya ng kahoy. Maduga talaga tong madam nyo. Adobong manok pala tong lulutuin ni madam pero may twist. Ngayon lang kayo makakita ng ganitong klaseng lutong adobo. Kunting tubig lang madam, baka maging sinigang na yan. Dahil sa niluto ni madam, humina na yung ulan. Hanggang sa sumuko na lang yung ulan at tumigil na. Mukhang adobo na talaga tong niluluto ni madam. Naging kakaiba lang pala tong adobo ni madam kasi hahaluan niya ng kamote. Abay, parang may tama talaga tong si madam. Hindi lang kamote yung ihahalo niya, pati din itong tirang nilagang itlog. Binuhos na din ni madam dito yung hiniwang dahon ng sibuyas. Eto na ba yung adobong manok mo madam na may twist? Pero masasabi kong kakaiba talaga tong adobo ni madam. Hinalo ba naman niya dyan yung tira-tirang pagkain nila nung pang-umagahan? Eto na yung adobong manok ni madam na may halong kamote at ang toppings ay nilagang itlog. Luto na yung uulamin pero yung kanin lulutuin pa. Dahil mayaman sa panggatong, luto na kagad yan. Nauna na ngang sumandok si madam ng kanin, nagsandok na din siya nitong uulamin. Parang espesyal nga tong adobo ni madam. Wow! Eto na nga at minukbang na ni madam. Dito natin malalaman kung masarap ba talaga tong niluto ni madam, no? Sa bawat subo ni madam, talagang alam na natin na nagawa niya talaga to ng tama tong niluluto niya. Paniguradong mabubusog na naman tong mga angkan ni madam. Malamang masarap yan kasi si madam ang nagluto niyan. Kakatapos lang ng pananghalian, ready na tong lulutuin naming panghapunan. Lahat yan fresh from the farm. Hindi din to nagpatigil tong uncle ko. Kahit umuulan, nanguha pa talaga ng kamote. Siguro ang yamang maipagmamalaki ni madam, ito lang mga tanim nila. Mabubusog na sila nito dahil sa dami. Nung nalaman kong andun pala yung maangkan ko sa bundok, abay pumunta na din itong madam niyo. Kasama ko nga itong mga pinsan ko paakyat doon. Kahit gabi pa yan, walang makakapigil kay madam. Sos, lumakas lang yung loob mo madam kasi may makakasama ka. Hindi iyan naakyat sa bundok na siya lang mag-isa. Sa totoo lang, natatakot lang yan talaga si madam na aswangin ba. Nalaman ko yung mga angkan ko, ilang araw nang hindi bumaba sa bundok. Kaya eto, makyat si madam para kumustahin man lang sila doon ba. Akala niyo siguro madali lang papunta doon. Naku, maubusan ka pa ng hininga bago ka makarating. Kaya nga bundok kasi nasa tuktok talaga. Buti na lang, bumaba itong si Papa, sinalubong kami. Etong si madam, hindi na naman madrawing tong pagmumukha. Buti na lang, pagkadating, kainan ka agad. Napagod pa naman itong si madam, kaya mapaparami na naman siya ng kain ito. Lalo pat na-miss ni madam yung ganitong luto sa bundok ba. Yung puro organic lang at walang halong kemikal. Pagkatapos nga ng kainan, abay inuman na naman. Dapat lang na may panula kasi baka mabulunan kami. Lalo pat napadami na naman si madam sa pagmukbang. Paniguradong matutunaw kaagad tong kinain ni madam nito. Kakadating lang ni madam dito sa bundok, minukbang na kaagad siya ng mga lamok. May kubo naman. Pero nagbida-bida na naman si madam na matutulog daw siya sa tent. Pag ikaw aswangin dyan madam, ewan ko na lang sa'yo. Kahit nag-bonfire na kami dito pero yung lamok hindi talaga nagpatinag. Iba talaga yung alindog mo madam, na attract sa'yo yung mga lamok eh. Panindigan muna ni madam tong pagkamping-kamping niya. Tapos biglang umulan, nagising tuloy ng maaga si madam. Pero nagising lang si madam nung tuluyan na siyang nabasa ng ulan ba. Eto talaga yung na-miss ni madam sa ilang araw niyang pag-stay sa Manila. Masarap talaga sa pakiramdam pag nasa probinsya ka ba. Katulad ni madam, pakapi-kapi na lang yan.
Mukhang hindi nakatulog ng maayos tong si madam kasi ang itim-itim ng eye bags. Dumadami na talaga tong tanim namin dito sa bundok. Akalain nyo yun, meron na kaming makain sa mga itinanim namin. Katulad nga nitong mga kamote, ang lalaki na. Maaga ngang nag-harvest tong uncle ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa yan tumitilaok yung manok, gising na yan. Makakatikim na din kami nitong tinanim naming kamunting kahoy. Ilang buwan din kaming naghintay bago imukbang to. Yung mga tanim kasi namin dito, pangkain lang talaga namin to. Umabot din ng isang balde tong na-harvest ng uncle ko. Ang ingay-ingay na ng kubo namin dahil dito sa mga pamangkin kong nagsikainan na. Etong isa kong pamangkin, niligo niya na talaga itong kanin. Baka sa buhok lang talaga nahirapan tong batang to. Kaya eto, tinalian ko na lang yung buhok niya para makakain tong pamangkin ko ng maayos ba. Kasi yung buhok nakikain na din. Eto yung breakfast ni madam dito sa bundok. Nilagang itlog. Abay, mainit-init pa talaga ito. Nagdala kasi si madam ng itlog dito sa bundok. Kinawawa na kasi nila yung itlog ng manok dito. Hindi na dumadami yung manok ni papa dito kasi itlog pa lang, kinakain na. Papartneran nga ni madam ng ginamos yung itlog. Meron din tayong fresh na nilagang talong dito. Eto talaga yung perfect na sausawan sa nilagang talong ba. Abay, nagpapainggit na naman tong madam nyo. Hinay-hinay ka naman sa pagsubo dyan, madam. Parang isang taon kang hindi kumain ba? Napaghalataan tuloy na hindi ka kumakain dun sa Manila. Sa totoo lang, na-miss lang talaga ni madam yung ganitong pagkain. Paniguradong mabubusog ka talaga pag ganito yung pagkain kinakain mo ba? Eto ngang talong, isawsaw mo sa ginamos. Sos, totolo na naman yung laway nyo nito. Lalong sasarap pa kasi kinamay pa ni madam. Kahit ganito lang kasimple yung ulam ni madam sa bundok, makakaubos na yan siya ng isang kalderong kanin. Sos, pagkasarap-sarap ng buhay. Pagkatapos kumain, natulog itong madam nyo. Abay, kain tulog lang talaga yung ginawa ni madam dito sa bundok.